Ano nga ba ang mas higit na dapat pahalagahan? Ang buhay ng isang aso o ang buhay ng isang tao? Ako po ang inyong lingkod, tagapanood TV. Isang masaya at masaganang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ngayong araw po ang ating gagawa ng reaction video ay galing po sa channel ni Ders TV. Ilalagay ko po yung link na kanyang channel sa description para mabisita nyo po at masuportahan na rin. At sa mga bagong napadaan lang po dito sa ating channel, huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood, atin yung babasahin at pupusuan. So simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood! Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa Ders TV Update, panibagong balita na naman ang ating tatalakayin sa mga oras na ito. Samantalang pag-usapan naman natin ang isang programa po ng GMA Network na kung saan ay pinaboboykot ng publiko. So bakit kaya? Ayon po dito sa inilabas ng Abante, binigyang katuwiran daw pagpatay kay Kilwa netizens, pinaboboykot ang KMJS. Nagpahayag ng pagkadismaya ang netizens sa Kapuso Mo Jessica Soho or KMJS matapos di umanong bigyan katuwiran ang ginawang pagpatay sa viral aso na si Kilwa. Viral sa Facebook ang isang post na nananawagang i-boycott ang KMJS. Sabi doon, I thought journalism would never be neutral and would always side with the oppressed. Then why are you siding with the oppressor? Kasi hayop yung nanghihingi ng hustisya, saad sa post. It is obvious then that they only use the excuse, the dog has rabies, to shift the blame onto the owner and justify the tanod wrong way of handling the situation. Dagdag neto. Binanggit din sa post ang ilang comment tungkol sa episode ng programa tungkol kay Kilwa na nagsasabing tanod siya, hindi ba? So he is responsible for containing the animal, contacting the owner and letting them know and pay for the damages that Kilwa has done. That is how he should be handled the situation. But no, instead he inhumanly killed Kilwa, took his body to his house, sinako niya instead of surrendering and directly reporting it to the barangay since there were big teams involved. Patuloy pa nito also, the barangay captain himself nga admitted that kumakain sila ng aso, so bakit hindi sila naparusahan when killing, butchering, eating domesticated animals? Meat are illegal, and additional, the ending question also adds up the disappointments that I felt throughout the episode. They ask what matters the most, buhay ba ng tao or ng hayop? When both of it matters, overall, the show sucks. It has lost its integrity. Samantalang naglabas ng pahayag ang KMJS kaugnay sa naging reaksyon ng ilang viewers. Itinanggi ng programa na binigyang katuwiran nila ang pagpatay kay Kilwa. Nakarating sa aming kaalaman ang saloobin ng ilang manonood na nagsasabing binibigyang katwiran ng aming ulat ang ginawang pagpatay sa asong si Kilwa. Mariin po namin itong pinabubulaanan kagaya ng iba naming mga report. Kinuha namin ang salaysay ng four parents ni Kilwa ng tanod at iba pang nakasaksi sa pangyayari sa ngalan ng patas na pamamahayag. Binanggit din sa segment na hindi nararapat patayin ng aso kahit na nakakagat ito at paparusahan ang mga lalabag sa Animal Welfare Act. Hinihikayat din ang lahat na maging responsableng dog owner. Pahayag ng KMJS. So, Napanood ko po yung segment na to mga tagapanood no sa Jessica Soho po sa KMJS, yung about doon sa kay Kilwa na napatay po ng tanod. Well, sa akin pong pananaw doon mga tagapanood, wala naman po akong nakikita na parang may mas kinampihan si Ma'am Jessica. Hindi po ako panatiko ng Jessica Soho mga tagapanood. Ulitin ko po, hindi po ako panatiko diyan. Sadyang napanood lang po namin noong araw na yun kasi ang misis ko po mahilig manood ng Jessica Soho. Pero ako, wala po ako dyan mga tagapanood. Pero sinasabi ko lang po ito base doon sa napanood ko nga po eh. Doon po, kung ano po yung tingin ko, ano po yung komento ko doon. Na parang hindi ko naman po nakita na
naging one-sided or binigyan ng hustisya o mas lamang yung yung about dun sa sa nakapatay ng aso. Parang ganun po yung pinapalabas dito mga tagapanood na parang napaburan pa po ata yung tanod. Well, parang dun po sa napanood ko sa Jessica So, parang hindi naman po ganun. Lahat naman po binigyan ng pagkakataon. Sinalaysay po doon kung ano yung pangyayari. At ang nakita ko po doon mga tagapanood is parehas po silang may pagkakamali talaga. Pagkakamali nung may-ari. Kasi siyempre dapat responsable ka po sa pag-aari mo, sa alaga mo, kung talaga nag-aalaga ka. Lalo't na po, nakita mo niyan po, nakitaan po ng rabies yung aso. Di ba po kung pina-injectionan po nila yon ng anti-rabies or pinabakunahan po nila mga tagapanood, pag-check po dun sa aso, wala pong makikitang rabies sa panahon na yun mga tagapanood. Lalo't nakakagat pa po. Kawawa naman po yung matandang nakagat. Siyempre, nag-alaga ka po ng aso, alam nyo po na pagiging maharot yan, tatakas yan, sisiguraduhin po natin na yung wala po siyang malalabasan, wala po siyang madadaanan. Kami po, mga tagapanood, nag-aalaga rin po kami ng aso dito. Napakaharap din po ng aso namin. At pagka nabuksan mo lang ng konti yung pinto, siguradong tatakbo po at magkukumahog sa labas, magwawala po. Kaya kami po ang nag-a-adjust. Hindi naman po pwede yung aso ang mag-adjust eh. Pangalawa pong nakita kong pagkakamali doon is yung barangay tanod po. Siguro nadala po siya ng galit niya, kaya niya po napatay. Ang masaklap doon mga tagapanood, napatay niya na nga po, sinako niya, dinala niya po doon sa bahay nila. Imbis na dapat po, tama po yung sinabi dito sa comment, na dapat i-turn over niya doon sa barangay. Tapos pinatawag yung may-ari. Hindi yung makikita ng may-ari doon. Siyempre masakit po para sa may-ari yun eh. Yun po yung nakikita kong kamalian ng pares na side mga tagapanood. Kasi pwede rin namang hindi na pinatay din ng tanod yun. Tinawag yung may-ari, baka sakaling mapatawag pa. And then gagastusan ng may-ari yung nakagat. Pati siya yung tanod, sabi niya nakagat daw po siya. Gagastusan po. Di sana wala pong malaking problema. Di po ba mga tagapanood? Pero ang tanong po dito mga tagapanood, kung sakaling dumating ang panahon at ikaw nandoon sa sitwasyon na yon na mamimili ka between sa buhay ng aso at sa buhay ng tao, sino po ba ang mas papahalagahan nyo? Sino po ba ang bubuhayin ninyo? Siyempre mga tagapanood, hindi po natin masasabi na hindi yan mangyayari sa atin sa pagdating ng panahon. Kaya ano po ang masasabi nyo? Comment lang po mga tagapanood, pag-usapan po natin yan. So yun lang po mga tagapanood, naway nagustuhan nyo po yung paksang ating tinalakay sa araw na to. At yung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.